vlog na ginawa ko ay ituturo ko po sa inyo kung paano mag-online sa NBI. Dahil hindi naman lahat po tayo, 'di ba, na alam kung paano mag-online sa NBI gamit ang cellphone. Kaya ituturo ko po sa inyo at i-share ko po sa inyo ang nalalaman ko. Kaya please keep on watching. So, ito na nga guys, uumpisahan na natin. Ito yung Android phone na gagamitin ko sa pag-online ng NBI. So, first po natin gagawin is, punta po tayo sa Chrome. Lahat naman po ng Android phone is may Chrome po siya. So, click po natin Chrome. Then, search po natin yung NBI. Kapag sinearch po natin yung NBI guys, may lalabas po na ganyan. Yan po siya. Yan, click po natin yan siya. Yan. So guys, may lalabas po na ganito. Nasa sa inyo na po yun kung babasahin nyo po yan siya. Kapag nabasa nyo na po, I agree na lang po kayo dito. And then, ito po yung mga requirements sa NBI kapag kumuha po tayo ng NBI. So, kapag nabasa nyo na po yan siya, close nyo lang po ito. And then, so makikita natin dito guys, sign in, email, password. Kasi wala pa po tayong email or password na ginawa. So, ang gagawin po natin is scroll lang natin pataas. Makikita po natin sa baba, register. So, mababasa natin dito guys ito. Yan siya. Babasa natin yan. Yan. So, kung meron kayong old NBI na gusto nyo magpaparenew, i-renew nyo na lang. Mag-yes po kayo kasi kailangan po yung enter your NBI number. And then, kung kahit may old NBI kayo at hindi nyo naman po alam ang NBI number, so, mag-no po kayo. Mag-registered po tayo as new account. So, ito, umpisa na natin. Select gender, female, civil status, single, tapos birth date, birthday nyo guys, kung ano yung totoong birthday nyo. And then, yan, first name, pangalan nyo. Then, middle name. Tapos, surname. Apelyido. Then, ito nga guys, yung mobile number dito, ang ilalagay po natin is yung active. Kasi doon po magti-text ng code. Hindi po tayo makapag-proceed kapag wala po yung code. So, ang ilalagay po natin dito is yung active na number. So, ito yung number ko ilalagay ko. 48. So, ayan nga guys. Tapos, enter nyo email address. So, maglagay po tayo ng email address natin guys. Kahit anong email address po ang gusto nyong ilalagay dyan. So, sa akin, maglalagay po ako ng email address ko. Marie Jean 1996 at gmail.com. So, then enter new password. Maglagay po tayo ng password natin. So, then confirm natin guys yung ginawa nating password. Then read. Kapag nalagay po natin yung ano na yan guys, yung password natin, i-click po natin tong maliit na box na yan. So, i-click lang po natin yan. So, may lalabas po dito na I agree. So, ang gagawin po natin guys is ito siya. Yan. Click lang po natin yan, agree. So, makikita natin dito guys, scroll lang natin pataas. So, makikita natin dito yung I'm not a robot. So, ang gagawin po natin is, click lang po natin tong I'm not a robot. Yan. Hintayin po natin siya mag-check. So, nag-check na po siya guys, diba? So, ang gagawin po natin is, sign up. Mag-sign up na po tayo. So, yun yung sinabi ko kanina guys na code. Ito yung code ko. Dumating na siya. 654837. So, kapag nalagay natin yung code guys, i-click lang natin tong submit. Sasabit na natin yan. So, yun, successfully registered na po tayo. Proceed po tayo dito sa sign in. Mag-sign in na po tayo. Lalagay po natin yung Gmail na
ginawa po natin. Sa akin, lagay ko po. Mari G, 1996. Then, password ko na ginawa. So, kapag nalagay nyo na po yan, click sign in. Sa sign in na po tayo. So, ayun guys, makikita na natin dito yung applicant information. So, ang gagawin po natin is, kasi may mga, din dito, mga information na kailangan nating i-fill up. So, ito, kagaya ito middle name. Yung middle name nyo. And then, nickname, wala na po yan siya. Kahit wala, hindi nyo na po lalagyan. Civil status. Tapos, birthplace nyo po kung saan kayo pinanganak. Sa akin is Colombia. Ayan, Colombia pinanganak. Then, citizenship nyo, Filipino. Kasi kung Filipino po kayo, kung American, American po ilalagay nyo. Then, address nyo po. Sa akin, yan, address ko. Ilagay ko po yung yan guys. Yan po yung address ko. Kapag naglagay po tayo nito guys, hindi po pwede yung may comma, may period, question mark, or exclamatory point. Hindi po tayo makapag-save information guys, kasi ewan ko kung bakit ayaw. Dapat po itong space lang talaga siya. Wala pong mga period or comma po siya. Then, click po natin ilagay po natin yung number natin. So, ayan yung number ko na nilagay. And then, so, ayan, father's name. Ang pangalan ng papa nyo. Lagay ko yung pangalan ng tatay ko, yan. Nasa sa inyo na po yan, guys, kung lalagyan nyo po siya ng middle name. Kung may middle name yung tatay nyo, ilalagay nyo po. Then, father birthplace. Kung saan pinanganak yung tatay nyo. Yan, sa akin. Then, mother. Yan. And then, yan siya. So, educational attainment. Kung high school po kayo, kung elementary, ano po ilalagay nyo dyan sa akin. Yan. Then, occupation. Kung may trabaho po kayo, lalagay nyo po siya dyan. Sa akin, may trabaho naman po ako, pero na lang po ilalagay ko. So, religion. Ano pong religion nyo? Kung makikita nyo naman po lahat yan ng religion. So, sa akin is evangelical. So, yan. Then, height. Ako is 4'11 lang ako. Yan. Tapos, weight ko is 45. Kasi maliit lang po ako eh. And then, complexion. Itong complexion. Nasa sa inyo na po yan kung ano po ilalagay nyo. Sa akin is brown. So, and then, identifying marks. Kahit wala na po yan siya. So, ang gagawin po natin is isi-save information po natin yan. So, ayun. Check lang po natin tong information natin, then submit po natin. So, ayun na nga guys, i-check po natin muna itong information nyo. Kapag may mali siya guys, kapag may information kayong mali, so ang gagawin nyo po is edit information. Mag-edit lang po kayo yan, edit information. And then, kung tama naman po, i-apply for clearance na po natin. Yan, click lang po natin yung apply for clearance. Then, ito guys, type of ID. Kung ano po yung ID na ipipresent nyo po sa NBI. So, ito guys, sa akin is passport. Yan. Then, input nyo yung NBI, ID number nyo. Sa akin, yan. Yan, lagay ko dyan. Ayan. Tapos, click nyo I agree. Yan siya. So, ayun na nga guys. I-close lang natin to. So, ayan na guys. Makikita natin dito yung select NBI branch. Makikita po natin dito kung saan po yung prefer nyo na NBI branch na pupunta nyo. So, sa akin. So, hahanapin nyo lang po dito guys. Marami po dyan. Lahat po ng may NBI branch, makikita nyo po dyan. So, ayan. Ano lang natin yan.
Yung sa akin. Pwede nyo po siyang i-type kung alam nyo po yung NBI branch na pupuntahan nyo. Pero pag hindi naman po, is mag-scroll na lang po kayo. Yan. Sa akin is Bansalan, Davao City. Yan po ang ilalagay ko, 'di ba? Naka-appear na siya diyan. And then ito yung date kung anong araw kayo gusto pumunta sa NBI. So sa akin is 21. Yan. Kapag nag-blue na siya, guys, 'di ba nakikita nyo? Yan, nag-blue na siya, yan. Nag-blue na siya, 'di ba? So kapag nag-blue na siya, guys, i-scroll lang natin siya pataas. Makikita po natin dito sa baba yung bayad center na pwede nating pagbabayaran sa NBI. So may nakalagay po dito na bank over the counter, then online bank, bayad center outlets, so then bayad center mobile app, EasyPay, then or 7-Eleven. Kung saan po kayo magbabayad, guys, kung 7-Eleven, i-click nyo lang po yung 7-Eleven. And then, kung sa bayad center po, kagaya sa akin, dito po sa bayad center. Kasi, pwede po kayo magbabayad sa LBC kapag ganun. So, click lang po natin yung bayad center. So, click lang natin tong proceed. Puproceed tayo. So, makikita po natin dito yung proceed to payment. So, ang gagawin po natin is, click lang natin ito guys, tong proceed. Itong proceed to payment. Click lang natin yan siya. So, ito yung pinaka-importante sa lahat, guys, na bago tayo makakuha ng NBI, dapat meron tayong reference number. Ito yung importante bago tayo makakuha ng NBI natin. Kaya nga sabi ng NBI na mag-online muna kayo kasi ito lang po yung kailangan nila. Ito po yung itong reference number na ito po yung ipapakita natin kung saan tayo magbabayad. Ipapakita po natin yan siya. And then, yung resibo na lang po ang dadalhin natin sa NBI. And then, kapag naano nyo na po yan siya, ang advice ko po sa inyo, guys, is isusulat nyo po yan siya. Isusulat nyo po siya sa malinis na papel. Kasi yan na lang po ang ibibigay nyo po doon sa counter, kung saan man po kayo magbabayad. Or, ang gagawin nyo po is, screenshot nyo lang din po yan siya. Lahat naman po ng phone, diba, is may screenshot siya. Kasi for in case na mali po yung nasulat yung papel, at least may copy po kayo sa cellphone. So, yun lang, guys. Yun lang po lahat. Then, kapag nyo na po pala, kapag nasulat nyo na siya, guys, na screenshot nyo na po, i-accept nyo lang po siya. Yan, accept. So, yan. Tapos, i-click nyo lang po yan, guys, itong maliit na tao. Yan, i-click lang po natin yan siya. Yan. Click, then, mag-log out po tayo ito. Log out po tayo kasi tapos na po tayo eh. Yan, log out na lang po tayo. Yan, successfully log out. So, yun na nga, guys, naka-log out na tayo. So, hanggang doon na lang, guys. Thank you. Sana po marami po kayong natututunan sa video tutorial ko po na ito. Sana po marami kayong nalalaman. And sana po susuportahan nyo pa rin po itong channel po na ito. Then, wag nyo po kalimutan mag-subscribe, guys, para lagi po tayong updated sa susunod ko pang gagawin na video tutorial. Thank you and God bless.